Amen. So, are you ready po? No? So, we were talking about today po, when God does not answer. Okay, sino po dito may mga prayer na hindi sinasagot pa ni Lord? Meron po ba kayo mga prayers na hindi pa sinasagot ni Lord? No, marami po. No? Yung iba, nalulungkot na. No, yung iba, nalulungkot na. Lord, ano ba? Sasagutin mo ba? Okay, mapag-uusapan po natin yan. But before natin pag-usapan yan, can we all stand? Can we just pray and we acknowledge the Holy Spirit po, no, in this place? Let's pray po. Father, Lord, we are so thankful that this morning, Panginoon, dahil ito na naman, another day na naman na opportunity to serve you, Lord. Another day to worship you, Lord. Right now, Lord, I pray, Lord God, that the word na share po today is, Lord, I pray the Holy Spirit will teach us, Lord God. Holy Spirit, be our teacher. Lord, kayo po ang manguna po sa amin, Lord God, that your anointing flow. Lord God, hindi po kami, kundi ikaw, Panginoon, makita po sa amin, sa aking buhay, Panginoon. We thank you, Lord. We honor you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Makakaupo na po tayong lahat. Isang palakpak nga po sa ating Panginoon. Amen. So, same po, no? Same po ng service po. Kayo po, second service na po. Sa Caloocan po, nag-start pa lang po kami. Okay? Yung sa inyo, patapos na yung second service, kami po pa-start pa lang. Okay? So, nakakagulat po. Galing po kami Caloocan. So, talagang doon kami natulog kay Rev Paul. So, medyo nanibago kasi maaga po pala nagigising yung mga tao dito. Po, no? Sa amin po kasi, no, alas 10 tulog pa kami. De joke lang. No? So, anyway po, alam niyo po ba, one of the hard realities of the Christian life is unanswered prayers. No? Nangako si Kristo, ibibigay niya ang hinihingi natin. Only if we ask in His name. Okay? In other words, according to His will. At times, wala namang masama talaga sa prayers natin. Okay? Pero hindi pa rin binibigay ni Lord. Tama po ba? May mga talagang hindi binibigay si Lord. 2 Corinthians chapter 12 verse 7 to 8. Therefore, in order for me, or in order to keep me from becoming conceited, I was given a thorn in my flesh. Sabi ni Paul, a messenger of Satan to torment me. Verse 8, 3 times I pleaded with the Lord to take it away from me. So Paul asked for his thorn in the flesh. Ibig sabihin may nararamdaman siya sa kanyang sarili or sa kanyang flesh. Amen? No? So, to be removed, sabi niya, Lord, tanggalin mo to. No? I-remove mo yung nararamdaman ko, yung thorn sa katawan ko. Sabi niya. Sabi niya, sumagot naman ang Diyos, sabi, pero hindi pa rin niya binigay ang hiningi ni Paul. Hindi pa rin binigay ni Lord. Okay? No, Matthew chapter 26, verse 39. Nakaramdam din po ang Panginoong Hesus nito. No? Going a little farther, sabi niya, he fell with his face to the ground and prayed. Sabi niya ang Panginoon. Sabi ni Jesus, my Father, okay, if it is possible, may this cup be taken from me. Yet, no, sabi ni Jesus, yet not as I will, but as you will. Amen. Pagka nag-pray ba tayo, may ganun pa ba tayo? Lord, kalooban mo masunod, di kalooban ko. May ganun pa ba tayo? O pinipilit natin si Lord? No? Sundin mo, Lord. Okay? No? Ang pinakamahirap po sa prayer, no, yung sasabihin natin sa dulo ng prayer natin, not my will, but your will be done, Lord. No? Ano, alam naman natin, out of great sorrow, okay, Christ asked the Father for the cup of suffering. Nagka-suffer siya. To be taken away from Him. Imagine si Jesus nagka-suffer. Okay, alam naman natin ang kwento, di ba? Napako si Jesus, no? Napako pa rin siya. He submitted to the will of the Father. Despite not receiving what He asked. Ang sakit nun, no? Submit ka pa rin sa kalooban ng Diyos. How do we respond to this as believers? Iba-iba ang tugon natin mga Christians sa ganito. Yes or no? Yung iba sa atin, dinideny na may answered prayers. Yet, both the Bible and our own experience point us to this reality. Yung iba naman, kaya nagkasabi na ang no ng Diyos ay matuturing na sagot din naman niya. In other words, wala talagang prayer na hindi sinasagot. Ngunit, ang answered prayers ay ang mga hinihingi natin na hindi niya binibigay. Kahit ituring natin itong no, okay,
kahit ituring natin ang no niya nasagot din, nandun pa rin ang problem ng unanswered prayer. No? Binago lang natin yung tawag. No? Pero unanswered prayer pa rin. Ha? Kasi mahilig tayo mag-deny, tama ba? Okay? Tignan, hindi yung katabi mo, ha? Huwag mong titignan. Okay? So, no, meron namang iba na nirarationalize nila ang pagbibigay ng Diyos sa request nila. This is often done to give us some comfort. Di ba? Parang, okay, para lang ano natin, magkaroon tayo ng comfort sa buhay, sa ano natin, okay. Di ba? No? Kapag may humingi ng healing, para makalabas na ng ospital ang may sakit at hindi tinugunan ng Diyos, there are those who will try to justify what happened. Di ba? Hindi kasi may pa, gumaling naman. Di ba? No? Andiyan ka ba? Okay? But saying that God still answered their request, but not the way they expected it. Inalis naman daw ng Diyos ang sakit sa ospital tulad ng gusto nila. Pero sinaman naman niya sa kabilang buhay. Okay. Okay. The truth is, kahit pagbalik-baliktarin po natin ang nangyari, hindi pa rin binigay ng Diyos ang hinihingi nila. We cannot deny the reality of unanswered questions and requests. There's nothing wrong with being honest and accepting it. Tama ba? Well, in the book, sabi po dito, Hard Questions, Real Answer by Craig 2003. Sabi niya, several reasons are given why God at times does not give us what we are praying for. Di ba? So reason, okay? Reasons why God at times does not give us what we are praying for. Are you ready? So, no? Una-una po, number 1, okay? Pakibasa nga po. Sin in our lives. Ang mga unconfessed and unrepented sins. Baka meron pa tayong hindi kino-confess at unrepented sins kay Lord. No? Ito ay ang mga hadlang, hindi lang relationship natin kay Lord, pati na rin sa mga prayers natin. May hadlang. No? James chapter 5 verse 16. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Prayer of a righteous person. No? Tanong, are we righteous in the eyes of God? Nakikita man ni Rev Paul, nakikita ba ni Bishop, nakikita ba ng mga coaches natin? Are we still faithful or are we still righteous? No? In the eyes of God? This implies that unrighteousness can also make our prayers ineffective. So, alam na natin, bakit minsan hindi sinasagot ni Lord? Baka hindi tayo righteous. Ano yung righteous? Matuwid. Tama ba? Parang tahimik na po kayo. Galit na po ba kayo sa akin? Okay. Are we learning? Okay, praise God, no? So, take for example this verse po, no? 1 Peter chapter 3 verse 7. Husbands, in the same way, okay, considerate as you live with your wives and treat them with respect as the weaker partner and as heirs with you of the gracious gift of life, so that nothing will hinder your prayers. So, may example po si Peter dito na makikita kung saan inutusan ni Peter ang mga husband. Sino dito mga husband? Parang ayaw nyo nang magtaas ng kamay. Sino po? Okay, no? But don't be proud. Ako po, husband din po ako. Okay? No? Okay? Gusto yata jowa no? Joke lang. Okay? So, di ba? Sabi ni Peter sa mga husband na maging considerate sa kanilang mga wives para hindi mahadlangan ang prayers nila. So, husband, no? Maging maging considerate daw tayo sa mga wife natin. Para daw sinasagot ni Lord yung prayer natin. Okay? Dapat simula ngayon maging ka na sa wife mo, no? Maging masunurin ka na, no? Okay? Maging sunod-sunuran ka na. Yung iba naman po yan, no? No? In other words, not treating one's partner right could result in an unanswered prayer. Right? Okay? So, sabi dito, Hebrews chapter 12 verse 6, sabi po dito, because the Lord disciplined the one He loves, and He chastens everyone He accepts as His son. Maaaring dinidisiplina tayo
ng Panginoon, ng Diyos, kaya hindi niya binibigay ang nire-request po natin. Amen. Maaaring dinidisiplina ka pa ng Panginoon. Kahapon ang word namin nila Bishop, season. Season lang yan, di ba? Season, no? Maaaring dinidinggin, maaaring didinggin, okay? So pangalawa, ano po yung una? Sins, ano? Okay. Pangalawa po, wrong motives. Wrong motives. James chapter 4 verse 3. When you ask, okay, you do not receive because you ask with wrong motives, that you may spend what you get on your pleasures. Sabi ni James, pwedeng dahil mali ang motives natin, kaya hindi ibinibigay ng Lord ang prayers natin. Amen ba? Lord, bigyan mo ako ng pera. Okay? Patataasan ko yung bahay ko kasi taas ang kapitbahay namin. Alam niyo po sa Maynila, hindi po uso ang palakihan. Uso po pataasan. Okay? Ginagaya po namin doon ng Singapore. Okay? Pataasan doon. Pag nakikita nagpapagawa ko, yung kabilang papagawa din. Okay? Kailangan pataasan. Kailangan walang magkakakitaan na bintana eh. Okay? So, dapat, di ba, let's make clear na ang motive natin, tama. Kasi pag mali, hindi talaga didinggin ng Panginoon. Tama ba? No, kaya nga tayo nagpipray, Lord, bigyan mo ako ng sasakyan. Kasi gagamitin ko sa ministry. Amen ba? Alam niyo po, nagkaroon po ako ng sasakyan. Sabi ko, Lord, nahihirapan po kasi kami ni Pastora. Biaka from Cavite po to Caloocan, umuwi po kami palagi just to minister. No po, sa Caloocan. Dati po, nag-LRT lang po kami. Amen, pero hiningi namin kay Lord. Kasi tama yung motive namin eh. Binigay ng Panginoon na sasakyan na hinihingi po namin. Amen ba? At nagagamit po namin yon sa ministry. Amen. Parang ayaw nyo na po. Okay? Okay? Hindi ko na sasabihin pala yan. No? Ang ultimate goal dapat ng bawat request natin kay Lord ay dapat yung glory niya. Dapat yung glory lang. Lord, dapat pag anong mayroon sa akin, dapat nabibigyan ka ng glory. Tama ba? Dapat nabibigyan ka ng anong Tagalog ng glory po? Karangalan. Amen? Hindi yung karangalan mo lang. Tama ba? Pupost-post tayo sa Facebook. Okay. Okay? So, ang mga unanswered prayers ay maaaring way ni Lord para sabihin na hindi niya gusto ang hinihingi natin. Aray ko. Maaaring gusto naman niya ang request natin. Pero dahil mali ang reason natin kung bakit natin hinihingi, kaya hindi niya binibigay. Sabihin mo sa katabi mo, ayusin mo yung motive mo. Okay? Okay? Sinong gusto ng answered prayer? Ayusin natin ang ating motive. Because God knows our heart and motive. Amen? So, pangatlo po. Okay lang po ba? Mabilis po ba ako? Okay lang po? No? Para na akong si Red Paul, no? Okay? So, kaya sa Caloocan po, sinasabihan ako ng mga member ko, parang si Red Paul, parang nandito ah. Okay? Kasi namamana ko. No? Pati kapok yan, namamana ko po eh. Okay? Aray ba? Sabi niya, nai-inlove na siya sa akin. Ganon din ako, nagkaka-inlaban po kami. Okay? Pero clarify ko lang po, hindi po kami member ng LTFRB. At tama ba? LGBT. Okay, sorry. Sorry. Iba pala yung LTFRB, ha? Okay, sorry, mali. No? Kayo naman. Minsan lang mag-joke. Okay? Number 3. Okay? Number 3 po is lack of faith. Lack of faith. Alam niyo po, pwedeng magkakapares lang po tayo. Tama ba? Ang pinagkakaiba lang po natin, tayo, is ang ating pananampalataya. Tama ba? So, Mark chapter 11, verse 24, therefore, I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. Ang mahirap po, okay, mamaya na yun. James chapter 1, verse 6 to 8, no? But when you ask, you must believe and not doubt. Because the one who doubt is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. Verse 7, that person should not expect to receive anything from the Lord. Such a person is double-minded and unstable in all they do. So it is expected that we should believe first before receiving what we ask for. Meron ba dito nagpipray na nagpray siya pero hindi niya inaasahan na baka matupad? No? No, meron ba ganoon? No? Hindi naman kailangan matindi at malaking faith bago ibigay ng Diyos ang hinihingi natin, 'di ba? Importante pinapaniwalaan natin.
Okay? Luke 17 verse 6. He replied, if you have faith as small as mustard seed, you can say to this mulberry tree, be uprooted and planted in the sea, and it will obey you. Nakikita na kayo ng seed? Nakikita ba ang seed? Di ba? Parang hindi siya, bihira mo siya makita kung di mo talaga siya titignan. Tama ba? Kahit katiting lang, nananampalataya. Ang hinihingi ni Lord, katiting lang, hindi naman malaki. Amen? No? Kahit small faith lang naman, is not enough na para sa miracle. Kaya lang, nag-doubt tayo eh. Amen? To be honest, the answer to our prayers are dependent on God's will and ability to fulfill them. Not on the size of our faith. Yet, God wants us to believe before He gives us what we are requesting. Amen? Just a small seed of faith. Just a small seed of faith. No? Kami pong family, talagang laki po kami sa pananampalataya. Amen ba? Tumatakbo, kung nabutan niyo po yung sasakyan namin na blue, uwi kami na Pangasinan, kahit nakakarag-karag yun, nakakarating po kami kay Bishop. Okay? Kasi si Bishop, lagi niya sinasabi kay Pastor Manuel, pananampalataya lagi. Kahit wala kami makain, pananampalataya pa rin. Amen? Pero may nagbibigay naman ng pagkain. Nakakakain naman kami. Amen ba? Because of faith. Because of faith. Huwag natin mamalitin ang pananampalataya natin. Amen? Amen. Number 4. No? Are we blessed? Amen. Number 4. Lack of earnestness. Minsan, hindi naman natin nakukuha yung hinihingi natin dahil wala naman tayong pakialam talaga kung ibigay man ng Diyos yun o hindi. No? Kilala niyo si Hannah? Si Hannah po ay magandang example ng ma-intense na prayer. Basahin po natin 1 Samuel chapter 1 verse 12 to 20. As she kept on praying to the Lord, Eli observed her mouth. Verse 13, okay? Hannah was praying in her heart and her lips were moving, but her voice was not heard. Eli thought that she was drunk and said to her, how long are you going to stay drunk? Put away your wine. Not so, my Lord, Hannah replied, I am a woman who is deeply troubled. I have not been drinking wine or beer. I was pouring out my soul to the Lord. Do not take your servant for a wicked woman. I have been praying here out of my great anguish and grief. No? Ano po tayo? Bababa po tayo sa verse 20. Sabi niya, so, in the course of time, Hannah became pregnant and gave birth to a son. She named him Samuel, saying, because I asked the Lord for him. Minsan kasi hindi tayo masyadong, di ba, lagi, pagka nag-pray tayo, pag hindi na sinagot ng Lord, okay na. Wala na yung tiyaga natin. Tama po ba? Si Hannah, di ba, earnestly, she was praying, na parang ating sa kanya mga baliw na siya. Tama ba? Tayo, konti lang yung, di lang pinakinggan ni Lord, nawawala na yung prayer natin. Tapos sasabihin, nag-expect tayo na sasagutin tayo ni Lord. Hello? Diba? Ang mga disciple ay may passionate prayer din. Acts chapter 4 verse 23 to 31. Okay? On their release, Peter and John went back to their own people and reported all that the chief priests and the elders had said to them. When they heard this, they raised their voice together and prayed to God. Sovereign Lord, they said, you made the heavens and the earth and the sea and everything in them. You spoke by the Holy Spirit through the mouth of your servant, our father David. So, ano lang po tayo? Baba na po tayo ng verse 31. No? Yan. After they prayed, the place where they were meeting was shaken and they were all filled with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly. No wonder God gave them what they asked for because they prayed. No? They prayed earnestly. They prayed earnestly. God is looking, no? God is right now, God is, tinitignan ng Panginoon, pinapaalala ni Lord. Parang wala na yung earnestness mo sa prayer. Parang nagsasawa ka na sa prayer mo. Amen? Prayer mo yan, pinagkasawaan mo. Request mo yan, pinagkasawaan mo. Amen? Kung meron kang prayer, dapat binubuntis mo. Tama ba? Tama ba? Amen? Number 5. Maybe. No, number 5.
Lack of perseverance. Maraming prayers ang hindi binibigay dahil sinusukuan na natin agad. No? Sinusukuan na natin agad. Lord, ang tagal naman. 10 years na ako nagpipray. Wala pa rin eh. Maaaring passionate tayo sa simula, pero later on, nawawala tayo ng gana na humingi pa kay Lord. Kasi ang tagal. Tama ba? May mga parable si Christ na tinuruan tayong maging persistent sa prayer. Look at Luke. Okay? Look at Luke chapter 11, verse 5 to 8. Sabi niya, then Jesus said to them, suppose you have a friend and you go to him at the midnight and say, friend, lend me three loaves of bread. And a friend of mine on a journey has come to me and I had no food to offer him. Verse 7, and suppose the one inside answered, don't bother me. Okay? The door is already locked and my children and I are in bed. I can't get up and give you anything. Verse 8, I tell you, even though he will not get up and give you the bread because of friendship, yet because of your shameless audacity, he will surely get up and give you as much as you need. God wants us to keep on seeking, asking, and knocking, and we should not give up. We should not give up. No? Don't give up. Don't give up on us. Yung kanta, di ba? Luke chapter 11 verse 9, and ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. No? Luke chapter 18 verse 1. Sabi niya, then Jesus told his disciple a parable to show them that they should always pray and not give up. Sabi mo sa katabi mo, do not give up. No? Malapit na eh. Mayayanig mo na yung prayer request mo, tapos bandang huli, gumibap ka? Sayang naman. Tama ba? Sayang naman. No? Kailangan lang perseverance, mga kapatid. Amen? No? Hindi man natin nakuha agad ang hinihingi natin o kaya never na natin makuha pa, pero may dinidevelop na character naman sa atin si Lord kapag hindi tayo sumusuko sa panalangin. May inaayos siya. Dinidevelop siya. Amen. In other words, walang talo kung hindi tayo tumigil. Kaya wag kang titigil. Through persistent prayers, we became more dependent on God habang nasusubok ang ating patience. Amen. Gamit na gamit ko po ito. Amen. Pwede ba i-share yun? Mamaya. No? We heard a lot of testimonies on how God answered consistent requests after 10, 20, and 70 more years. No? 70 more years, yung mga legendary po natin dito. No? No? Lord, sagutin mo na. Okay? 80 years old na ako. Okay? May perfect timing naman si Lord kung ibibigay niya talaga ang isang bagay. Hindi siya nagdadamot. No? Hindi siya nagdadamot ng walang dahilan. Amen? Knowing the possible reason at times, God does not give us what we are praying for. No. So, ito na. How can we respond? How do we respond as a believers? To our unanswered prayers? Tayo ba ay mga believers? No? So, ano yung kanta po ni Justin Bieber? Okay, believer no? Okay, so wala yun, no? Huwag niyo napansinin. Okay? Sorry po, no? Okay. So, how do we respond as a believers to our unanswered prayers? Number 1, kung walang mali, huwag mong sukuan. Anong prayers mo ang hindi mo pa binibigay ni Lord? May mali ba sa prayers mo? So, kung wala namang mali, huwag mong sukuan. Maaaring bagong work or pwede ring partner in life. No? Maaaring related sa ministry o kaya sa passion mo. Okay? Pwede rin tungkol sa spiritual struggles mo na hindi pa rin nawawala. If God gave you another day, He is not done with your story yet. Kung wala namang masama sa hilig mo o sa hiling mo, walang rason para sukuan mo yan, kapatid. Keep on praying. Amen. Matthew chapter 7 verse 11. If you then, who are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father,
who is in heaven give good things to those who ask Him. Kung alam mo namang grace and forgiveness is available, tama naman ang motibo, then wala kang karapatan sumuko. Huwag mong sukuan. Amen? Pangalawa, how do we respond as believers to our answered prayers? Pangalawa, kung plano talaga ng Diyos, sumuko ka na. Teka, parang mali yata yun ah. Huwag sumuko, tapos ngayon susuko ka na. No? 1 John chapter 5 verse 14 to 15. This is the confidence we have in approaching God. That if we ask anything according to His will, He hears us. And if we know that He hears us, whatever ask, we know that we have what we ask for Him. Kung plano ng Panginoon at kung according to His will, suko ka sa plano ng Panginoon. Amen? Isa sa pinakamalaking dahilan bakit meron tayong unanswered prayers is because hindi in line yung request natin sa kabuuang plano ng Panginoon. Amen. God hears according to His will and God listens according to His will. God answers according also to His will. Amen. Sino magulang ang gusto mapahamak ng kanyang anak? Wala. Hindi siya nangingialam. Sinisiguro lang niya na hindi ka mapapahamak ng lubusan. So instead na makipagtigasan ka kay Lord sa mga bagay na tingin mo kailangan at nakakabuti sa'yo o makakabuti sa'yo, sumuko ka na. Siguradong mas magandang plano niya sa buhay mo. Sumuko ka na, kapatid. Kanina, huwag mo sukuan. Pero ngayon, sumuko ka na. Ang gulo mo naman, Pastor. Okay? Malaking bagay ang hindi pagsuko, pero minsan, may pagkapala din sa pagsuko, lalo na kung sa Diyos at sa plano niya tayo susuko. Amen. Okay, ito na. Paano ko malalaman kung plano ng Diyos, Pastor? Are we ready? Number 1, or letter A, Word of God. God's Word is His master plan to us. Sa pagbabasa ng Biblia, dalalaman at natututunan natin ang kanyang general, perfect will sa buhay po natin. Wala pa ako nakita na nagbasa ng Bible na gumulo ang buhay. Amen ba? And our Bible is our manual. Kapag nasisira tayo, balik tayo sa manual. Ano yung manual? Yung Bible. Amen? Okay? Letter B. Guidance and wisdom of the Holy Spirit. This is very important. Na meron tayong guidance ng banal na Espiritu ng Panginoon. Sa Biblia, mababasa at malalaman natin ang general will ng Diyos. But through the guidance of the Holy Spirit, dito natin malalaman ang direct, personal, perfect will ng Diyos sa buhay natin. Amen. Nakasulat ba sa Biblia na sino pa ang asawa mo? Nakasulat ba sa Biblia na sino pa ang asawa ko? Diba? Nakasulat na ba? Wala naman, di ba po? Hindi, pero sa guidance and wisdom ni Lord, malalaman mo, matutukoy mo. No? Lahat ng hindi nakasulat, ngunit pasok sa general will ng Diyos, i-reveal ni Holy Spirit if you ask for guidance and wisdom. Amen. Letter C. Ang pinakapaborito ng Lighthouse is the prayer and fasting. Okay? Kasi napaka-prayerful po ninyo. Alam niyo po ba? Gaya-gaya lang din po kami. Okay? No, ginagaya lang po namin yung mga program nyo dito. Amen po ba? Pero effective po sa Caloocan. Amen. Prayer and fasting. Take, for example, what happened to Jesus when He was praying na sana hindi na siya ipako sa krus. It was the most dangerous temptation that almost got Him forsaking the will of the Father. Hindi lang prayer, lagyan mo rin ng fasting. Sakripisyo. Amen? Minsan kasi alam mo naman na hindi niya will, kaso masakit, pinipilit natin. Pinipilit mo pa. Amen po ba? Prayer and fasting destroys, okay, the idea of forsaking the will of God. Amen? Woo! Dahil sa prayer and fasting, ilalapit ka nito sa plano niya sa buhay mo. Kaya ang sarap ng prayer and fasting. Malapit na. Amen po ba? Kami po, sa January, tama po ba, Rev? January mo? December, meron po kayo? No, makikisama po kami. Okay? Okay, December 25 daw po, wala pong kakain.
Okay, biro lang po yun, no? Hindi na ako pababalikin ni Reb dito eh. Okay? It's a big no. Or it's a big no the moment na na-fall ka sa temptation for forsaking the will of God. Through God's word, guidance and wisdom of the Holy Spirit, at sa prayer and fasting, I assure you, mga kapatid, God listens, God hears, and God answers. Palapakan natin si Lord. Okay? Patapos na po ako. Ang bilis lang po, ano? No? Are we learning, mga kapatid? Amen. So, recap lang po tayo, no? Reasons why God at times does not give us what we are praying for. So, number 1 is sin in our lives, wrong motives, lack of faith, lack of earnestness, lack of perseverance. Okay? So, yung sumunod, how do we respond as a believers to our unanswered prayers? Number 1, kung walang mali, huwag mo sukuan. Pangalawa, kung plano talaga ng Diyos, sumuko ka na. Okay? And the last, paano naman natin malalaman kung plano ni Lord? Letter A is the Word of God. The guidance and wisdom of the Holy Spirit. And number 3 is the prayer and fasting. I will end with this. No? Okay lang ba mag-share ng testimony, mga kapatid? Ano, ito po, grabe po, no? Ito pong testimony ko, hindi ako masyado nagka-testify eh. No? But I think this testimony ay akma-akma po para sa topic po natin today. Amen po ba? So well, no, gaya na sinabi ko, I'm Pastor Mark, no? At alam niyo po ba, mga kapatid, na ako po ay lumaki sa Christian family. Ang father ko po at ang parents ko po ay pastors ng simbahan po namin. I'm a pastor's kid, by the way po, no? No? And during that time, I heard stories of unanswered prayers and miracles na ginawa ng Diyos sa buhay ng pamilya namin at ang simbahan po namin. Kita ko po yan. Dahil dito, sobra din ako na-amaze sa kung anong kayang gawin ni Lord sa mga prayers and request natin sa Kanya. But, in May 25, 2015, dumating ang isa sa pinakamalaking pagsubok na pinagdaanan namin pamilya. Dala ng pinakamabigat na prayer request kay Lord. Si Pastor Manuel po, ang aking father. Sino po nakakilala kay Pastor Manuel? Okay po. Si Pastor Manuel po ay itinakbo sa hospital thinking na walang serious na mangyayari. But turn out, no, it was a serious health problem. Nangyari pa po ito during pre-encounter pa nun sa church. And we are so on fire, we are so passionate sharing, declaring the fire of God sa mga disciples po namin sa church. No? We are so on fire sa ginagawa ng Panginoon during that time. Habang on fire ang ginagawa ni Lord sa church, nag-aagaw buhay si Papa sa hospital. Dahil ako, sanay akong nakakarinig ng miracle stories. Nung una, ang hiniling namin, gumaling siya hanggang sa sana, mabuhay pa siya. Dahil, turn out na malala na kasi. Sobrang lala na po ng sakit ni Pastor Manuel, ni Papa. Nalala ko pa, kasama ko ang member sa church na halos napuno namin yung waiting area ng emergency room. Nagkumpul-kumpul kami doon. No? And we are praying and asking God for miracle. Lord, pagalingin mo si Pastor Manuel. Isalba mo, Lord. No? Pero, yun na nga, dumating ang kinakatakutan ko. Hindi kami sinagot ng Diyos. Kinabukasan, May 26, 2015, nauna na po si Pastor Manuel kay Lord. Grabe. Dami nang tumatakbo sa isip namin at parang naging totoo sa akin yung katagang tumigil ang mundo. As in, tumigil ang mundo. Sobra. Di ko alam anong gagawin ko. Naghahanap ako agad ng sagot sa Diyos during that time. Pero isang nakakabiging katahimikan ang tangi kong naramdaman. We don't know what to do. Paano kami? Nag-aaral pa kami lahat. At mga bata pa yung mga kapatid ko po. Ako po ang panganay sa magkakapatid. No, paano na to? Wala kaming stable income. Paano na si mama? Paano na yung mga pangarap namin kasama ang tatay namin?
Paano na yung mga pangako niya sa amin? No, para po ako nakalutang sa hangin. Isa sa mga biggest question ko to kay Lord, Lord, bakit di mo sinagot yung panalangin namin na gumaling si Papa? May kasalanan ba akong nagawa? No? Mali ba yung motibo ko? Kulang ba ako sa pananampalataya? Sa tingin mo ba hindi kami seryoso sa panalangin namin? Alam ko na walang mali sa prayer namin, Lord. Diba? Hindi mali yung prayer namin na mabuhay si Pastor Manuel. Kaya nga hindi kami sumuko hanggang dulo. Pero ayun na nga, nangyari pa rin. Alam niyo po, sa totoo lang, sobra na ito binasag at halos sinira ang buong pamilya namin. Sa unang year na wala si Pastor Manuel, unti-unti kong napansin ang pagkawatak-watak ng aming family. Not in a sense of being a family, but of being a home. Ang hirap ng walang tatay sa bahay. Naibenta namin yung mga naipunta ni Pastor Manuel, yung van na mahal niya, nabenta po namin. Naranasan na namin yung sunod-sunod kami magkakapatid, nagkakasakit. Walang nag-aasa amin kung kamusta kami. Nag-aaway-away kami magkakapatid na hindi na nangyayari nung buhay si Papa. At ang pinakamasakit ay yung hindi na kami nagagamit lahat sa church. May time na kami lang ni Mama umaattend sa church. Yung mga kapatid ko hindi sumasama. Mga kapatid ko andun lang, katambay lang. I understand probably dahil dinadamdam nila ang mga nangyari. At masakit pa, naging sakit sa ulo sa eskwela ng aking mga kapatid. Tawag ang principal's office, guidance, na never nangyayari nung nabubuhay si Pastor Manuel. Ako naman, nakikita ko nasasaktan ako. Nakikita ko yung mama ko nasasaktan. Para akong kinukurt ang puso ko. Ako naman, ningas kugon sa paglilingkod kay Lord. Mainit, malamig. Diba? Sabi kanina, walang susuko, pero ako gusto na akong isukan ni Lord. Kasi mainit at malamig ako. And I tell you honestly, naranasan ko mabuhay ng double life. I'm in the ministry, pero pag wala nakakita sa akin, napaka-worldly kong tao. Parang hindi ako anak ng pastor. Yung church na naiwan ni Pastor Manuel, nagkagulo-gulo. Ilang pastor ang humawak pero end up iniwan din kami. Ang masakit, I felt na parang tupang ligaw kami na nawala ng nagpapastol sa amin. Ramdam na ramdam ko yung pangungulila sa isang ama. And dumating yung point na ang church ay nag-stop during pandemic at walang assurance at walang klarong sagot kung itutuloy pa ba or hindi na. Dahil sa isang panalangin di sinagot, tila parang gumuho ang lahat. Kala ko rin tapos na. But year 2020, after 5 years ng pangyayari, tinawagan ako ni Bishop Rolly, kapatid po ni Pastor Manuel, at ni Pastor Joseph para ibalik ulit ang gawain na nawala. Dala ng mga pangyayari. It doesn't make sense para sa akin. Kaya sabi ko, pag-isipan ko, Bishop, during that time, malapit na rin, busy po ako noon, malapit na po akong ikasal. Pero dahil sa hindi ma-explain na dahilan, I said yes pa rin. Diba? Parang, sige, ba't di ko bigyan ng try? And that day, inordain po ako as a senior pastor po. Kasama po ang wife ko at yung Pastor Rates. No? Ba't ko sinasabi to? Kasi after how many years nang hindi pagsagot ni Lord, na-realize ko na mukhang plan pala talaga ito ni Lord. Na hanggang doon na lang ang buhay ni Pastor Manuel at hindi niya yung inalaw ito para sirain kami o kaya naman hindi niya kayang gawin, pero dahil meron siyang mas malaking plano sa buhay namin. Paano ko po nasabi yon? Because after 2 years of pastoring sa Passion Caloocan, ngayon ko napatunayan na yung plano ng Diyos ay mas malaki sa plano namin sa buhay namin at sa ministry. Kaya wala akong ginawa kundi ang sumuko na lang sa Kanya.
At sa aking pagsuko, muling bumalik ang pamilya namin sa paglilingkod sa Lord. Ginagamit na po kami lahat sa church. No? Ang pamilya ko bumalik sa paglilingkod kay Lord. Lalo na ang simbahan na pinagkatiwala niya. Na-restore po na pa yun. Last October po, ginanap po ang aming 2nd year anniversary. God's faithful. Ako ba yun? Hindi po ako yun. Ang Panginoon po yun. I need to trust the Lord at sumuko sa plano niya because His plan is better than me. No? At sa Diyos po ang papuri. Lahat po ni-restore ng Panginoon. Yung kapatid ko po, nakaalis na po, no? Dati, di ko alam kung makakaalis pa. Pero nung sinuko ko ang buhay ko kay Lord, nakaalis na po siya, nag-ibang bansa. Natupad po yung pangarap ng father po namin na magsiman siya. Yung bahay po namin na bulok-bulok na. Praise God po, napagawa na po namin. At yung sasakyan namin dati na hindi kami makabili ng brand new car kasi wala eh. No? Wala lahat yun eh. Binalik po ni Lord brand new car, mas maganda pa. Na hindi ko ina-expect dahil sa pagsuko ko sa Kanya. And dahil sa matagal kong panalangin, alam niyo po, 4 years na po, secret lang po natin to 4 years na po akong kasal, pero wala pa po kaming anak. But because of persistent prayer, sinuko namin sa Lord, I asked Rev Paul, Lord, we are so worried na parang wala lang. Sabi niya, Rev, ibigay mo lang kay Lord yung buhay mo. Isuko mo lang kay Lord, gawin niyo, magpaka-busy kayo sa church. Ibibigay din ng Diyos kung ang hinihiling ninyo. And true enough, si Lord, nasa Kanya lahat ng plano. Alam niyo po, me and my wife are pregnant. Parang, secret lang po natin yan Okay? Malakas po kayo sa akin, kaya sinabi ko na po sa inyo. Because, His plan is better than my plan. My thoughts is better than His thoughts. And lahat yun will ng Panginoon. So, in my conclusion, sumasagot ba ang Diyos? Yes po. Hindi ba sumasagot ang Diyos? Yes din po. Ngayong umaga, tinuturuan tayo ni Lord ng 2 bagay. Kung ikaw, yung taong alam mo, walang mali sa request mo, pero sumuko ka, sinasabi niya ngayon ni Lord sa'yo, anak, huwag mong sukuan. Ilaban mo sa panalangin. O ikaw naman yung grabe mong ipaglaban sa panalangin, pero mukhang hindi siya inline sa plano ng Diyos. Sinasabi ng Lord sa'yo ngayon, anak, sumuko ka na kasi hindi naman yan ang plano ko sa buhay mo. Acknowledge God's word. Ask for guidance and wisdom from the Holy Spirit. Kung po pwede mag-prayer and fasting ka, gawin mo. Huwag ka lang mapalayo sa plano ng Diyos. And at the end of the day, hindi mahalaga kung sumasagot si Lord o hindi kasi ang katotohanan, siya ay mananatiling mabuti at tapat kailanman sa buhay natin. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. I'm done. Can we just, sing this song and I'm gonna call Reb